Alam ko po na si Secretary Dizon ay very capable. Pero alam ko rin po na napakamahirap nung sitwasyon nyo ngayon. Especially with the 255 billion cut sa inyong budget. I do understand where the President is coming. Galit siya, naiiyak pa nga siya. Subalit ang aking pangamba, kung mangyayari po, babawasan natin, aalisin natin yung pondo ng flood control, yung mga matitinong flood control na matagal nang hinintay ng mga kababayan natin, matitinong flood control na matagal nang pinagplanuhan ng Department of Public Works, ay unfair naman po yun. Yun po matagal naghihintay. Pero dahil kila Congressman Saldico na inuna yung mga kalokohan, pinabayaan din naman ng Executive Department. 3 years, 2023, 2024, 2025, 1.47 trillion in diversion, in insertion, pinabayaan din ng Executive. Tapos ang maghihirap ngayon, yung mga kababayan nating babahain sa susunod na taon. At ang solusyon, itutuloy yung mga nakaraan. Yung mga nakaraan palpak, dun sa aking distrito, lahat palpak. Yung matitinong proyekto, wala. Ngayon, itutuloy yung palpak. Pagkatapos, hihinto yung matitino. I do understand where the President is coming, but there must be also some sense of reason in providing funds for these flood control projects. Alam niyo po, dami nagte-text sa akin, Kong Egay, ayusin niyo naman yung baha dito sa aming lugar. Kong Egay, ayusin niyo naman yung problema namin dito hanggang leeg, lampas nao na yung baha. Punong-puno ng basura, burak yung aming mga creeks. Ano po isasagot natin? Sabi natin, ayaw ni Presidente yan, kaya magtiis muna tayo ng 1 taon. Muli, nabahain. Dahil galit na galit si Presidente dun sa mga kalokohan, mga kagaguhan ng mga nakaraan. Ibig sabihin, the people will suffer from the shenanigans of the previous Congress. We should consider this. I know that the Secretary is not the policymaker, but maybe he can also admonish the President that there are some real projects that will benefit our people. Sir Secretary, Madam Chair, next year, pagbaha, walang mangyayari, gagrabe pa. Kung hindi lalo na dito sa Metro Manila. Pag gumabi ang baha, nahihirapan yung mga tao, anong gagawin natin? Magagalit tayo uli? Iiyak tayo uli? Madam Chair, Mr. Secretary, in my district, there are several Diskaya projects. I found out, nag-research po ako, sponsor nung nakaraang kinatawan ng aking distrito, 5%, 25%, 45% completed. Iniwanan na po lahat ng mga subcontractors. Nakatiwangwang, mahihirapan po yung aking mga kababayan. Ano po ang gagawin natin dito? Iniwanan na. At hindi naman natin sila maobligan, yung mga subcontractors, sapagkat wala nang lisensya na gagamitin. Pinahiram sa kanilang lisensya ng Diskaya. Marami pong problema. Kaya po kinakailangan, bago tayo magdesisyon, ay pakaisipin natin. Thank you, Madam Chair, Mr. Secretary. Madam Chair, may I? Please go ahead. Madam Chair, may I? Thank you po,
Madam Chair, for the inputs of the Honorable Representative from Caloocan. Unang-una po, naiintindihan ko po yung pinanggagalingan ng ating kaibigang si Kong Egay Erice. Pero siguro po, para lang po ma-articulate ko din po ang pinanggagalingan naman ng ating Pangulo. Ang sinasabi lang po ng ating Pangulo dito, siguro po dapat, pause muna tayo sa DPWH. No, dahil nga po sa laki ng problemang dinatnan natin dito ngayon. At sa napakabigat na utos po ng Pangulo na linisin ang ahensya from within. No, tingin ko po, I can see the wisdom of our President. Hindi naman po ibig sabihin nun ay wala ng flood control. Unang-una po, para po sa Metro Manila, meron naman pong budget din po ang MMDA para sa flood control. So hindi naman po totoo na zero. At again, meron din pong budget ang foreign assisted projects natin tulad po ng mga flood control natin sa bandang Marikina area, Pasig Marikina area. Tuloy naman po yun. Pero dito po kasi sa locally funded, dahil po sa extent ng nakita ng ating Pangulo, tingin ko po ang pinanggagalingan niya, dapat, teka, wag muna. At sa 2027 budget, ang utos na rin po ng ating Pangulo, gawin na natin ito ng tama.